Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 10, talatang 13 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Sa aba mo, Corazin, sa aba mo, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at sa Sidon sana ginawa ang mga gawang makapangyarihang ginawa sa inyo ay maluwat na dising nangagsisi na nangauupong may kayong magaspang at abo. Datapwat sa paghuhukom, higit na mapagpapaumanhinan ang Tiro at Sidon kaysa inyo. At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit. Ikaw ay ibaba hanggang sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itatakwil ang sa akin nagsugo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umagang binigay ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang pagalingin, O Diyos. Abutin mo po sila, ang kanilang mga katawan, upang manumbalik ang kanilang mga lakas at ito'y magkaroon ng kagalingan. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda sa pagpasok sa kanilang mga trabaho, na sila ingatan mo, Panginoon, at ilayo mo po sila sa kapahamakan. Gayon din po kung sila po ay nagdadrive ng mga sasakyan, ingatan mo sila sa kanilang pagdadrive na may makarating silang maluwalhati sa kanilang pupuntahan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy namin tinataas sa inyo ang mga nagtatrabaho sa mga lansangan. Patuloy mo po silang gabayan, Panginoon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa sobrang init. Ikaw, Diyos, ang siyang magpandong sa kanila upang sila, Diyos, ay hindi mainitan sa kanilang trabaho, Panginoon. Ang mga traffic enforcer, ang mga naglilinis ng kalsada, Lord, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho. Tulungan mo silang makasumpong ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu, Diyos. Amin din inilalapit sa inyo ang mga OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang pagpalain at ingatan, Panginoon, sa ibang bansa. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Lord, gayon din po, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong painahinto.
Gayon din po Diyos sa mga kaibigan naming magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan upang marami po silang mga pananim, may tanim, Panginoon. Katulad ng palay, gulay, prutas at iba pa. Lord, salamat Panginoon sa pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw ang Diyos na mahabagin sa lahat. Kaya sa namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay. Ikaw, Diyos, ang siyang naglikha sa amin. Ikaw, Diyos, ang siyang mag-iingat sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Libre ang magbalik loob sa Panginoon. Diyos. Ayan, libre. Sa Lucas 10:13 to 16, ano ang mangyayari sa buhay natin kung itinakwil at tinanggihan natin ang Diyos, mga kaibigan? Ang pinakasarap na lahat ng bagay ay yung libre, di ba? Yun ang pinakamasarap. Biruin mong kakain ka at mabubusog, pero wala kang gagastusin kahit 5. Kapag ganito, tiyak na mabilis pa tayo sa 4:00 kapag may nag-aya sa atin na libreng kainan. Subalit, mga kaibigan, paano kung si Jesus ang nag-aya sa atin? Ngunit hindi ng libreng pakain, kundi ang libreng pagbabalik loob sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, niyaya tayo ng Panginoong Hesukristo na magbagong buhay. Katulad ng kanyang imbitasyon na paanyaya sa mga taga-Corazin at sa mga taga-Betsaida na mababasa natin sa Mabuting Balita, Biblia. Matutunghayan natin sa pagbasa na winika ni Jesus sa mga taga-Corazin at sa mga taga-Betsaida na sila ay kahabag-habag sapagkat tinanggihan nila ang inialok na biyaya ng Diyos. Kaya taas ang sinabi sa kanila ni Kristo, kawawa sila dahil kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa kanila, matagal na sanang nagdamit ng sako at nakaupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi, ayon sa Lucas 10:13. Ngunit tinanggihan at itinakwil nila ang biyaya at mensahe ng Panginoong Diyos para sa kanila. Kaya anong grasya ang matatanggap nila kung tinatanggihan nila ang inaalok ng Diyos na magbalik loob sa Panginoong Hesus at magbabagong buhay? Hangad ng Diyos na makamtan ng mga taga-Corazin at mga taga-Betsaida ang buhay na walang hanggan. Mayroon pa bang ibang maialok ang Diyos sa atin maliban sa pagbabalik loob sa Kanya? Hindi. Kasi nais ng Diyos, mga kaibigan, na tayo ay mawalay sa Kanya. O hindi nais ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanya at mapahamak ang ating mga kaluluwa. Maaring kaya tinatanggihan ng dalawang bayan na ito ang inalok ng Diyos dahil mas gusto nilang gawin ang mga nais nila sa buhay nang walang humahadlang. Walang humahadlang. Kahit ikapapahamak ito ng kanilang mga kaluluwa. Mas nangibabaw sa kanila, mga kaibigan, ang luho ng buhay. At nakakaligtaan naman ang totoong kahulugan ng buhay.
Buhay na hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa ating Panginoong Diyos. Ano na lamang ang mangyayari sa kanilang buhay matapos nilang itakwil ang Panginoong Diyos sa kanilang buhay? Mga kaibigan, inanyayahan tayo ng Ebanghelyo na huwag nating sayangin ang pagkakataong inaalok sa atin ng Diyos na magbalik loob sa Kanya, katulad ng inaalok niya sa mga taga-Corazin at sa mga taga-Betsaida. Kaya mga kaibigan ko, magbalik loob na tayo sa Panginoong Jesucristo. Ano man ang ating mga nagawang pagkakamali sa buhay, tatanggapin tayo ng Panginoon dahil siya ay mabagin sa lahat ng bagay. Siya ay mapagmahal. Ayaw niyang may isang mawalay sa ating kanyang mga nilikha. Gusto niya tayong lahat ay maligtas sa kapahamakan, sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Kaya mga kaibigan, ano pa ang inaantay natin? Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas at ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hinihintay ka niya sa oras na ito. Tanggapin mo siya. Tanggapin mo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya kaibigan, ano pang inaantay natin? Tanggapin mo na. Papasukin mo si Kristo sa iyong puso. Hayaan mo siya ang magkontrol sa iyong buhay upang hindi ikaw ang mapahamak, kaibigan. Ikaw ay protektado sa pag-ibig ni Kristo at iyon ang dahilan kung bakit siya naghirap doon sa Kalbaryo, sa krus, upang ikaw at ako ay kanyang minahal. Kaya tayo ay tinubos. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa mga libreng kaloob na ipinagkaloob mo sa amin. Ang kaloob na kaligtasan. Narito kami, O Diyos, upang pasalamatan ka sa lahat ng bagay na patuloy mong ibinigay sa amin. Mga biyayang kalakasan, biyayang pinansyal, biyayang emosyonal. Kaya Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy na nagsusumikap na sumunod sa iyong kalooban. Ingatan mo po sila, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, dalangin kong pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mong nakikinig sa iyong mga salita at lalong-lalo na isinabuhay nila. Sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, hayaan mong buksan nila ang kanilang mga puso upang ikaw, O Diyos, ay papasukin at kontrolin ang kanilang buhay, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay hindi magkakaroon ng makakasala, Panginoon. Ingatan mo sila, maging ang kanilang buong sambayan. Maraming salamat po. Amen. Amen. Shout out po sa nakikinig, si Josefina Ocrisma, si Mildred Reyes, si Your Mind 5349, si YCJ. Shout out po kay Pros at lahat ng nakikinig
sa salita ng Panginoong Jesucristo. Shout out kay Yerie, Your Mind 5349. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesucristo, anuman ang inyong gagawin, iingatan ka at proteksyonan sa lahat ng panahon. Amen.